Game. Go. Ayun. Hello guys. Kami ang Codex. Tangina. Bawal pala magmura gagi. Magmura ka. Kuhupal. Pamasa natin ka ba magmumura ka? Kupal ka ba mo? Oy, Mer. Ay, yan. Game. Cut mo na lang. Okay. Ulit. Okay lang. Kakata lang. Tuloy nyo. So, kami ang Codex. Ito yung aming podcast na binubuo ni, syempre ako, ang isa sa pinaka-host din, si Ron Marchiris QOy. Tapos, ang kasama natin si... Host number 1, number 2, si Villa Castin. Host number 3, si Nutoliano. Host number 4, si Malbas. At host number 5, si Oliva. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Ron? Ang pag-uusapan natin ngayon, partner, dahil unang episode, ano ba yung mga naging experience natin sa first year? Simula first year, di ba? Ano ba? Ano yung una natin pinag-aralan? Oo. Di ba? Para sa inyo, guys. Ano Sa akin, actually, nagsimula sa akin kay kay Sir Glenn. Sir Yung Glenn. foundation ng Java. Ano ba tinuro sa'yo ni Sir Glenn? Oh, gabi yung kay Sir Glenn. Marami. Like yung kung ano yung Java, kung ano yung mga basic structure na ito, diba? Doon nagsisimula Sample, hello world. Diba? Tapos lahat nakaka-experience yan. Tapos yung mga variables, syempre, GUI, paano tayo una nag-build ng unang app? Naalala ko nun, minamaw ni Elmer yun eh. Tapos, grabe yun. Kagrupo kayo si Elmer nun. Musta naman kagrupo si Elmer nun, Harl? Okay naman. Kaya gumagawa, tapos tuturo niya sa amin eh. Kasi wala pa talaga akong alam na sa Java. Akala ko rin dati Elmer, mahirap yung Java eh. Tapos tinuruan ako ni Elmer eh. Grabe na inlove ako. Dapat pala tawag natin dito Prof. Elmer eh, no? Oo, Prof. Elmer. Hindi, tawag naman talaga sa kanya. Prof. Elmer, no? Prof. Elmer naman talaga tawag sa kanya, di ba? Prof. Elmer ba talaga tawag kayo sa kanya? So yung laging tumutulong kay Sir Glenn sa lahat ng bagay eh. Di ba? Alam mo sa mo doon, Elmer, tinitingala ka ng mga tropa natin. Oo nga, Mer. Ayun, kinikilig sa Elmer. Di ba? First yan eh. First love ni Elmer yan eh. Ang Java. Sincere hi kasi yan. Tinuruan kami ng teacher namin. Kaya maganda yung naging foundation namin. Yan, si Oliva, kasama ko rin. Senior high pa lang. Oo, nagkukod pa kami sa papel programming dati. yung inaaral namin. Sa papel kami nagkakod dati, tsaka sa notepad. Oo, senior high. Wala kaming ganun eh. HTML. Notepad lang kami nagkakod dati. Wala ka na yan. Gas kasi kami par. Senior high. Ang una naming exam sa programming nag-exam kami, nag-code kami sa papel. Lahat yun susulat namin. Sa papel? Hindi namin na-experience yun eh. Puro kami HTML, CSS lang eh. STEM kasi eh. Totoo. Simula sa Walang ganyan eh. Kawawa naman kayo, pre. Walang ganyan dati. Kawawa naman kayo. Pero ngayon, di ba at least, tingnan mo, 4th year naman tayo na. Medyo, na tayo, lahat ng language na pagdaanan natin. Pero, sarap din kasi balikan yung saan tayo nanggaling, di ba, sa Java. Di ba? Naalala niyo yung paano tayo una mag-hello world, kagaya nga ganito. Paano tayo una nag-hello world. Di ba? Parang simple hello world lang siya. Di ba? Ano mo yan? Yung mga basic language, pagbuo lang, di ba? Pag in-explain lang siya, sobrang dali lang siya. Gagawa ka na ng public class. Gagawa ka na ng void string. Tapos pag niran mo, good siya, oh. Di ba? Pwede mo ba, Ron? Pwede mo ba i-explain sa viewers natin kung ano ibig sabihin ng bawat line of code na yan? Di ba? Ang bawat line of code kasi yan, nagre-represent siya. So, may ginagawa talaga siya. So, gaya ng public class, siya yung nagsistore ng code natin, ng buong code natin, or yung function na gusto natin ilagay sa loob. Or ang public class test kasi, di ba, ang pangalan ng file natin. So, dito talaga magra-run yung file natin. Sa test na to, public class test. Tapos yung public static void args, dito naman yung magra-run yung mga mostly, sige nga, para sa'yo, Mer, saan tumatakbo yung public, static void main? Nakakamiss kasi, no? Main method. Saan yung main dito? Yung na yan? Yung main method na yan, parang yan eh. Sabihin natin entry point ng Java program. Oo. Parang dyan nagsisimula ma-execute yung code natin. Parang placeholder kumbaga. Placeholder siya.
Tapos ito, makikita dyan sa system out print line, dito naglalabas yung una natin gusto sabihin sa word. Kunyari, sabihin natin, palitan natin to hello Russell or hello Codex, di ba? Pangalan ng natin. Pinaka-simple lang, di ba? Ayun. Hello Codex. Teka nga pre ng ano, lagay ka mga variables, gano'n. Oo nga, lagay tayo kunyari, lagay tayo ng integer, para saan ba integer? Gano'n. Diba? Integer, tapos yan, A5, yan, lagay tayo A10, tapos gawin natin print natin si print mo si Spar. Si C. O, di ba? Ano lalabas natin dyan? Di ba? Output ng A and B, di ba? Hindi lang naman integers yan, di ba guys? Marami pa yan, di ba? Marami pa yan, syempre. May double, may char. Lagay ka nga pa. Double. Parang ang double kasi, di ba? Ang double kasi, meron siyang, parang 5.0, may siya eh, may iba yan. May point siya, decimal. May decimal siya. May decimal siya. Tapos pag print out na siya. Ay mo na ang string. Pag string naman kasi, di ba, para sa'yo, Harlan, ulit yung ginagawa ng string. May natin string. Ayun, nag-output siya ng mga text. Oo. Katulad ng hello word kanina. Di ba? Ayun, basta nasa loob siya nung parang, ano man tawag dito? Parang yung quotation mark. Quotation mark, quotation mark. Pero, as long as nasa loob siya. Print siya. Pero tandaan niyo rin guys, pag nagko-code kayo, always check your yung variable nyo. Kung tama ba yung spelling or pinag-aayos naman? Ano naman pre? Ano pinag-aayos ng character sa string? Diba? Ano ba pinagkaiba guys? Naalala nyo kung natandaan nyo? Character is lang, di ba? Single letter. Single quotation. Single letter yan, di ba? Oo, single letter lang siya eh. May single quotation siya? Oo. Hindi, di ba ang character single quotation, ang string double quotation? Di ba hindi eh? Hindi. Char, pag chinar natin siya. Di ba naka-single quotation yan? Hindi. Yung isang quotation mark lang. Ayun, di ba? Single quotation niya. Single quotation lang siya. Pero, quotation, string. Pero may problema dito sabi niya may error. So, sa panahon nga ito ngayon, di ba, gumagamit tayo AI para sagutin. So, nakita mo small letter lang gagamitin pag char. Pag string kasi, napansin niyo hindi sila lahat pag sinimulan natin yung hindi siya nakakapital. String lang nakakapital. So, tingnan si char, simula siya sa small letter. So, always check your letter. So, always check your semicolon din, syempre. Ayun yung malaking problema sa sa mga baguhan. Kasi kapag baguhan ka, papako din ka sa Notepad++. Kalasan yun doon. Yung Notepad++, pre, wala yung debugger. Oo. Pag nagka-error ka, isa-isa yung line of code po, doon kami nababaliw dati. Oo, yun ang pinaka... Hanapin mo kung saan ka na mali. Oo. Tapos nagkamali ka pala sa pinakamaliit na bagay lang, no? Nako. Nagkamali ka pala sa pinili mo. Mali yung pinili mo? Mali yung pinili mo. Na semicolon. Napaglalagay ng semicolon, syempre. Oo. Kala ko iba lang eh. Kala ko babae. Paano naman pag ano yung tanong? Paano pag if-else, pre? Gawa ka if-else. Oo nga, example ng if-else. Paano kaya pag if-else, di ba? Sample natin sila ng if-else. Di ba? Paano kaya pag sabihin natin, di ba nga gumawa na tayo ng example ng C, 5 plus 10. Paano pag CCI greater than 10? Ano yung dapat ilabas natin? Ano dapat na yan? Di ba? Yan, nakalagay. Greater than 15? Hindi eh. Di ba? 15? Pag patingin nyo, pag prinit natin si 15 ngayon, ano lalabas dapat dyan? Greater or less? Secret. Greater. Siyempre. Tingnan na lang natin para mas maganda. Sige, tingnan natin. Di ba? Huwag na tayo magtanungan, no? Oo. Di ba? Sabi niya, C is greater than 10. Bakit? Tama naman eh. Kasi 15 Bakit ganun? 15 cc, di ba? Kasi 15 eh. Di ba? So, yung if-else kasi, di ba, parang siya, parang nagpe-play siya sa atin na siya yung nag-i-indicate o nagbibigay ng daan kung saan ba ang tama. Parang
Parang ganun, di ba? Or para sa inyo, ano ba yung laging pag-atake niyo sa if else? Kasi sa akin, simula sa akin, yung laging iniisip ko eh. Nakadepende yun sa parang rules niya ng if na yun. Sa inyo ba? Ano ba pagkaintindi Sa sa if else? condition. Oh, sa condition. Hindi, Ayun talaga para sa condition. Doon din talaga nagbe-base pagdating sa if else. Diba? At So, naman pre. Hindi, sige, tuloy niyo muna. paano kaya ba ano? 'Di ba? Meron kasi tayong tatlong klase ng if else, 'di ba? Meron tayong if else or else. Ang if kasi 'di ba 'yan yung parang unang ano natin, ang unang ano natin 'yan. Ano tawag ulit? Condition. Condition. Kung gusto pa natin maglagay na ulit ng maglalagay pa tayo ng if else ulit. First if. Oo, kunyari, sabihin natin equal sa 10. Sabihin natin. Yan, equal sa 10. C. Ano ilalabas niyo dapat dito? C is equals to 10. 10. Kasi equal siya sa 10 eh. So, si if, isang beses mo lang siya gagamitin pag gumawa ka ng if else na statement or like ganito. Pero si else if, siya ang lagi mong gagamitin pag malaki na yung program mo. Diba? Si else naman, ginagamit siya pag last na. Diba? Yun. Diba? Yun yung mga pinaka-basic na if else statements na magagamit mo siya hanggang talagang, di ba? Ganyan nga, pre, try ka nga gawa tayo ng isang parang mini program ba? Oo, so yun nga nga. Oo. Like example is, sabihin natin, tawag dito, Ano? gender. Kunyari, gender. Kumbaga magka-type ng user magka-type ng gender yung user. Tapos pag iniran siya, lalabas dun kung minor or adult. Paano ba? Parang ganun. Paano, 18. di ba? Paano tayo ulit i-input yung scanner? Paano tayo mag-input paano tayo mag-input ulit? Ano gagawin natin? Scanner rin, di ba? Oo. Scanner rin eh. Scanner rin. Mag-import muna tayo par. Di ba scanner yun, Scanner rin. kasi ano yan. Scanner? Tama ba? Ang Java util scanner. Ito yung mali yung spelling eh. Scanner. Ano yung program dyan? Mag-input ng age yung user tapos indicate dapat ng output. Hindi kayo wala ng scanner from pa. Diretso mo na. Ha? Kahit diretso mo na. Kahit diretso? Pwede ito diretso? Paano import to? Java. Hindi yung import. Sa import mo. Import Java util.scanner. Java util scanner. Small I lang pa sa import. Okay na. Okay na to, no? Ikaw. Mag-ano tayo. Small I lang para sa import. No, Sa nakalimutan. import. Small I. Tagal na yung Java eh. Oy! Yan. Diba? Tapos anong gagawin Ayan, tama. Anong gagawin natin sunod? Ayun scanner SC. So, i-call Ano natin. Bali, gagawin yung user, magka-type ng age. Tapos, yung output dapat is, 18 tinipe ko. Indicate ng output na kung minor ba yun or adult. So, gagawa muna tayo ng int. So, sa bagay, int muna tayo. Int muna tayo lagi. Age. Yan, SC scanner. So, subukan muna natin, di ba sabi mo nga, kailangan natin mag-print. So, kailangan muna natin lagay si age sa isang int. Di ba? So, sabi natin lagay natin siya sa isang int variable, pangalan na age. Tapos, syempre, i-equals natin siya sa scanner. Ang scanner, doon tayo makakapag-input ng text or ng variable, ng value. Di ba? So, subukan natin. Sige, sabi natin system out print line age. Yan. And, tapos maglagay ka ng print muna natin kung gumagana talaga. May friend, Ha? Ano? Sige. Try muna natin kung gagana. So, sabihin natin, 21. So, 21 siya. Diba? Yeah. So, dapat, pag nag-21 siya nag-type, lalabas ng output if minor siya or adult. So, sabihin natin. If age is 8. If yan. Yan. Tapos, if you're an adult. If else, system out, you're not an adult. So,
Pag 21 pag nag-input tayo ng age na around 18 below or 18 above. Below ba? 18 below, Dito, hindi pa siya adult. Pag 18 above, adult siya. Tama? Oo. okay, try natin. Tama. Tama. Sabihin natin Input ano, ka. 17. You are not an adult. So, Ayun. Yun, dali mo. yun ang mga isang examples ng Java programming na, 'di ba? Parang ano siya eh, ito yung mga pinaka-basics na ginagawa natin nung una eh. Pero sa katagalan, sa una lang madali lang, pero sa katagalan magiging mas complex siya, mas magiging hindi na siya yung ano, dapat talaga bigyan ng oras para pag-isipan yung isang problem. Pero sa ngayon kasi dito tayo, 'di ba, parang learning curvature natin 'to. 'Di ba, Harley? 'Di ba, Lex? Oo. Tama. Diyan tayo lahat nag-uumpisa eh. Oo. Sa basics eh. Kasi Mm. kailangan natin bumuo ng foundation. Kasi kung Mm. wala tayong foundation, syempre, wala tayong mapapala. Oo na. Pero paano pag ano, Oo. Yung baga, paano pag niran ko to tapos nag-type ako ng string? Eh, siyempre, syempre, siya hindi maganda. na tanggapin yan. Pero Kasi, may error siya. Oo. Kunyari, yan, oh, error. kasi yung storage natin What is if- for, for numbers. What diba? if try maglagay ka ng exception? Oo. So sabihin natin, Maglagay exception. try and catch tayo. Tama ba? Try Try catch. catch. Oo. Oo. Try and catch. Yan, sabihin natin yan. Burayin natin. Ayan. So, yan. So, Yun na. so try siya. Hindi. Pag string, Yun yan. this is a string. Value. Invalid input na lang. Sige, invalid value input na lang. You inputted a string. Yan. Ganyan na lang, di ba? So, kailangan din natin... Try mo. Ano ginagawa ba ng try catch? Try niya kasi if yung tinype ng user is tama. Oo, so If hindi, babagsak siya sa may catch. mali pa rin. So, ang ginagawa kasi ng try catch, ano siya? Hindi, ano yan eh. Dapat, baliktad kasi yan eh, mga boy. Dapat dito yan eh. Di ba? Tama ba? Hindi, tama lang yung mali mo yung sa exception. Tama lang, Tama yan. Tama Sa yan. exception part. Oo, Exception yung mali. Sa exception na yung mali. di ba? Pag natin ulit. Di ba? Tagal na eh. Sorry, tagal nang hindi ginamit ang Java eh. Saka ano ka na kasi, yung i kasi, default siya. Kapag may i ka, alam ko Kaya may maglagay sarili. ng parang... Diyan mo yung nilalagay lang mo eh. Ano? Maglagay ka ng string, para siyang di-declare mo. Parang gano'n. String exception tayo. Yan ba? Kasi kapag tinanggal mo yung system.out.print, magkaka-error yan. Tanggalin mo, try mo tanggalin. Try mo Ayan. string exception. Hindi. Try natin. Kaya pa rin. Error siya eh. So, ibig sabihin, hindi, ayan na. So, error siya. So, yun. So, ang try and catch error kasi, ano siya, parang susubukan niya muna yung unang code. Diba? Susubukan niya muna yung unang code. Tapos, alam niyo yun, wait lang. Subukan niya yung unang code. Tapos, yung try kasi, siya yung susubukan niya. Tapos yung catch, pag hindi gumana yung try mo, sasaloy ng catch siya. Ganun yung try and catch, di ba? Ganun naman yung try and catch siya na tinuro sa atin hanggang first year to fourth year. Hanggang ngayon, tinuturo pa rin sa atin, di ba? Tama. Basta na naman sunod dito, guys. Pag natutunan na natin ito, makabuo. Kasi paglagay ka ng finally. Oo. Finally. Finally, alam ko sa ano lang siya eh. Finally. Ang finally, alam ko lang ano siya eh. Sa C# lang siya eh. C# lang ba siya? So yan, subukan natin. Ako lang finally dito. Subukan natin. Try, catch. If, Meron pa yung finally ata dyan. Meron pa. meron ba? Sa baba ng catch, lagay ka finally. Finally. Yan, sa baba.
Diba? So, meron siya. bagay, sabihin natin dito, string. Sabihin natin dito. sc.close. Yan, sabihin natin done. sc.close. Ayan. Kailangan kasi pasok natin to sa ano. Subukan natin. Wala pa din. Naglo-loading eh. 17, pag sinabi natin, yun, di ba done? So, sinabi niya 17 printout. Yan lang. Oh. So, ano ba meron, di ba? Parang, ang try catch, ang finally kasi ginagawa, pagtapos ng, kahit kunyari, gumana si try, lalabas si finally. Pag gumana si catch, lalaban, ay, pag, di ba? Ang sabi ko Lalabas pa rin si finally. si finally, lumalabas siya kahit ano mangyari. Ano mangyari sa ano. So, ayun yung try and catch natin na if-else statement. Tapos, ano ba meron na iba? Maliban sa ano lang. Sa What if pag nilagay ka ng looping? Paano naman looping gagawin natin? While loop. Tapos, While loop, di ba? while loop agent. Tapos, ayun. Di ba ganyan pa rin? Paano while loop? Anong gagawin natin? Sige. Di ba? Ano ang ginagawa ba ng while loop para sa inyo? Di ba? Ano ginagawa ng while loop? May napansin kayo sa nangyari ginawa ko ngayon? Tingnan nyo. May napansin ba kayo sa ginawa ko ngayon? Parang sabay siya nag-print. Hindi. Oo. Hindi. Ayun, no? Nag-print. Tingnan nyo Kasi, Tingnan nyo. Di ba? Anong nangyari, di ba? Basahin nyo, di ba? Ang while loop, di ba? Isa siyang endless loop. 'Di ba? Ang while loop endless loop siya hanggang hindi ka nagkakaroon ng pang-break. 'Di ba? Ayun 'yun, 'di ba? So kunyari, diba? Sabi niya, while age is negative to 17, not eligible. So pag nag-type tayo 17 dito, hindi siya pumipigil. So endless siya. Hindi siya pipigil hanggang hindi ka magkaroon ng loop, ng break. Ganon. Tapos, kung mapapansin nyo, 18 below lang lahat siya. Pero what if 18 above? So sabihin natin 19. Ano mangyayari? Magbe-break na siya. So, Magbe-break na siya. ang while loop kasi endlessly siya, kailangan magkaroon ng breaking point. 'Di ba? Kailangan ganoon naman 'di ba ang ginagawa ng while loop. Paano naman for loop? 'Di ba? Kaya for loop, naalala niyo si for loop? Siya ang gamit, 'di ba? yung ayun, di ba? Yung may Naalala ko kasi for loop sa C# eh. Oo. Nag-C# kasi Ano na rin tayo hindi nag-Java di ba? Oo. Paano naman pag ito? Huli pala natin Java sa Android. Ang tagal na kasi, parang 2 taon, 1 taon din tayo Java, kaya parang bago eh. Ang C# kasi bago lang sa atin, parang ang bago lang sa utak natin eh. Sabihin natin, ano ginagawa naman for loop? Ano ginagawa ng for loop? Nag-loop siya for a condition, di ba? Oo. Sana tama 'yun, 'di ba? Naalala niyo yung for loop na yung pag ginagamit natin yung for loop sa system? Kasi 'di ba parang mas gamit natin yung for loop kaysa sa while loop. Ang pinaka 'di ba? Mas flexible kasi siya. Tapos siya, mas 'di ba? Mas hindi sa flexible pero mas madali siyang i-control. 'Di ba? Kaysa sa while loop. Kasi while loop kailangan mo pa stop eh. While for loop nasa nasa loop, nasa condition siya ng for loop eh. 'Di ba? Sabihin natin 'to, example ng for loop. Gusto niya magbilang count. Hanggang anong ilan na ka-count natin? Sabihin natin. Isip niyo pag nag-type ako dito ng 20. Pag nag-type ako dito ng 20, ano mangyayari? Ano mangyayari? Isip niyo. Tuloy-tuloy ata. Tuloy-tuloy yung pag
Diba? Pagbilang. Ayun. Sige nga, try natin. Diba? Ayun. So, yung for loop may condition talaga siya, no? So, ayun. Ano ba ang pinaka-miss niyo sa lahat? Na-miss niyo sa Java? Grabe rin kasi yung Java eh. Siyempre, pinakaunang ano yan. Diyan ka gumawa ng burger system. Oo. Naalala niyo yung mga una natin project, Mer? Ano yung una natin project dyan, Mer? Yan, computer store. Oo, yung computer Yes. store. Oo nga, nung takal. Wala pang chat GPT niyan. Hindi ko pa na nag-chat GPT ng ganun. Oo, mamawa-coding Puro tayo. YouTube lang. Puro WF3 school lang, no? Grabe, no? Ngayon, Oo, walang chat GPT. grabe, ano, no? Tapos ngayon, puro ano na tayo? Tindi. Chat GPT. Yun. Tingnan mo ngayon, kahit ngayon, no? Parang naka-copilot na tayo. Parang ang dali na lang buhay ngayon sa panahon ng mga nagko-coding ngayon. No? Hindi kagaya noon na, alam niyo yun? Para tayo mamano-mano pa. Ay, grabe rin yun eh. Mahirapan mag-debug. Oo. Ang hirap na nga mag-debug, ang hirap pa maghanap ng resource, hindi kagaya ngayon, no? Grabe yung una natin episode. Parang hindi hindi unexpected, no? Unexpected, no, yung unang episode. Siguro dapat hindi tayo nagko-coding ngayon, pero dapat sinare natin experience natin, no? Pero hirap kasi hindi expect no? Siguro next episode bago naman tayo. Ibang language naman. Di pa tayo tapos. Gagawin ko ng closing remarks yan. Cut mo na lang to. Siguro hindi din tayo nagkaroon ng siguro ang hirap kasi explain kung puro salita lang tayo eh. Kaya nagbigay tayo ng closing. Diba? Pero ayun. Okay na yan. Sa next episode. Ayos ang oras tayo. Sa next episode namin, tuturo namin sa iba. Pwede na tayo maging professor. Oo, maging professor. Pwede na tayo mag-code ng mga more complicated programs. Oo, 'di ba? Dadating pa, 'di ba? So, hintay-hintay lang kayo sa amin next questionnaires. So, at sana ay nagsaya kayo sa aming Code Venture. So, kami ang Codex na nagbinubuo ulit ni Ron, ni Elmer, ni Russell, ni Harley, at ni Oliva, at si Laurel. So, thank you po sa aming pagpapanood. Sana may matutunan kayo. Thank you po, thank you. Sa susunod na episode. Bye-bye. See you next guys.